Iniligtas mo ang buhay niya, pero ang isinukli nila ay kadena at kahihiyan. Bintang nila, magnanakaw ka. Habang nagbubunyi ang mga mayayaman, ikaw ay itinapon sa dilim ng kawalan, sugatan at walang masisilungan. Ngunit ang pusong nadurog ay muling mabubuo ng mas matatag pa sa semento. Ito ang pagbabalik ni Maricel, isang kwento ng muling pagsilang, paghihiganti sa pamamagitan ng tagumpay at paghahanap sa katarungan. Sino ang tatawa sa huli? Ilabas niyo na ang basurang yan. Siguraduhin mong hindi na siya makakatapak pa sa lupang ito kahit kailan. Ang mga batang muna sa kalsada, kahit kailan ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Magnanakaw ang lahi niyan. Ang mga salitang yon ni Doña Victoria ay tumama sa aking pandinig na tila isang banyera ng nagyayelong tubig. Nakatayo ako sa gitna ng kanilang malawak at marangyang kusina. Nanginginig ang buong katawan at tumutulo pa ang tubig mula sa aking basang-basang damit patungo sa makintab nilang sahig. Sa aking nanginginig na mga kamay, hawak ko pa rin ang maliliit na sapatos ni Rafael. Kanina lang, sa gitna ng rumaragasa at madilim na ilog, ang mga sapatos na ito ang huling bagay na nakita ko bago ko siya hinila pataas mula sa bingit ng kamatayan. Muntik na akong malunod. Muntik na akong lamunin ng agos dahil lang sa kagustuhang iligtas ang kaisa-isang anak ng pamilyang pinaglilingkuran ko. Inisip ko, baka sa pagkakataong ito, makikita nila ako bilang isang tao. Baka sa pagkakataong ito, ang isang ulilang katulad ko ay magkakaroon ng puwang sa kanilang tahanan. Ngunit nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali ang umasa sa mga taong ang tingin sa amin ay kagamitan lamang na pwedeng itapon kapag gasgas na. Dama ko ang hapdi sa aking kanang pisngi, ang bakas ng malakas na sampal na ibinigay sa akin ng Donya bago pa ako nakapagpaliwanag. Akala ko, ang lamig ng tubig sa ilog ang pinakamasakit na pakiramdam. Pero mas masakit pala ang makitang ang iyong kabutihan ay binaliktad at ginawang krimen. Nawawala raw ang kanilang mamahaling locket. Ang locket na huling nakita sa leeg ng Donya bago kami pumunta sa Pampang. At dahil ako lang ang nandoon, dahil ako ang hampas lupa na lumapit sa kanila, ako na ang naging kriminal sa kanilang mga mata. Bumagsak ang mga sapatos ni Rafael sa sahig. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog dahil sa kapal ng alpombra, pero sa loob ng dibdib ko, may isang bagay na nagkadurog-durog ng higit pa sa kristal. Tumingin ako sa aking mga palad. Ang mga kamay na kanina lang ay buong lakas na kumapit sa damo at bato para huwag kaming tangayin ng ilog. Ngayon, ang mga kamay na ito ay pilit na pinalalabas na marumi. Pilit na pinalalabas na mapang-ahas. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking lalamunan. Isang luhang pilit kong pinipigilan dahil ayaw kong makita nila ang aking kahinaan. Ang paningin ko ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Ang bawat patak ng tubig mula sa aking buhok ay tila bumibilang sa bawat segundo ng kiking aking pagtitiis sa bahay na ito. 10 taon akong nagsilbi, 10 taon akong naging anino, at sa isang iglap, lahat ng iyon ay nauwi sa bansag na magnanakaw. Umalis ka na, Maricel, bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin ka. Mariing dagdag ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay kalmado, pero puno ng lason. Walang bakas ng pasasalamat na buhay ang kanyang anak dahil sa akin. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang nawawalang alahas. Tinalikuran ko sila, hindi dahil sumusuko ako, kundi dahil hindi ko na masikmura ang hangin sa loob ng mansyong yon. Lumabas ako sa malaking gate habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa aking hinagpis. Wala akong dalang kahit ano, walang pera, walang damit, kundi ang basang suot ko at ang nag-aapoy na galit sa aking puso. Sa gitna ng kalsada,
Napahinto ako at lumingon sa huling pagkakataon sa malaking bahay na unti-unti nang lumalayo sa aking paningin. Ang dilim ng gabi ay tila gustong lumamon sa akin. Pero sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako natatakot sa dilim. Ganito na lang ba talaga? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito at sa pagbuwis ko ng sariling buhay para iligtas ang anak nila mula sa malupit na ilog, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan na walang kahit isang silungan? Bakit ang kamay na nagligtas ay siya pang tinatali ng paratang na hindi ko kailanman ginawa? Sa bawat pag-apak ko sa mainit at madungis na semento ng Maynila, tila ba unti-unting nabubura ang bakas ng probinsya sa aking pagkatao. Ang lungsod na ito ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Isa itong dambuhala na handang lamunin ang sinumang walang pananggalang. Bit-bit ang aking lumang bag na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit at ang mabigat na paratang ng pamilyang pinaglingkuran ko. Hinarap ko ang ingay at usok ng tondo. Nagsimula ako sa pinakamababa. Natulog ako sa mga terminal ng bus kung saan ang lamig ng gabi ay nanunuot sa aking mga buto at ang amoy ng krudo ay naging bahagi na ng aking hininga. May mga araw na ang tanging laman ng aking sikmura ay tubig at panalangin. Naalala ko ang bawat butil ng kanin na isinusubo ko noon sa mansyon. Bawat piraso ng karne na itinatapon nila sa basura habang ako ngayon ay nangangarap na sana ay may mahulog man lang na barya sa aking palad habang nagtitinda ng sampaguita sa harap ng simbahan ng Quiapo. Sa bawat sampaguitang itinatahi ko, ang bawat tusok ng karayom sa aking daliri ay tila paalala ng sakit na idinulot ni Doña Victoria. Ang halimuyak ng mga bulaklak na ito ay kabaligtaran ng bulok na sistema ng mundong kinalalagyan ko. Sinasabi nila, ang Maynila ay lungsod ng mga pangarap, pero para sa akin, ito ay lungsod ng mga aninong pilit na bumabangon mula sa putikan. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan at ang baha ay nagsisimula nang pumasok sa gilid ng simbahan, narinig ko ang isang tunog na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Hindi ito tunog ng kidlat o ang hampas ng hangin sa mga yero. Isa itong mahinang iyak. Iyak ng isang sanggol na tila ba tinatawag ang aking pangalan. Sa isang sulok, sa itaas ng isang basang karton, nakita ko ang isang maliit na bundle. Isang sanggol na iniwan ng tadhana. Katulad ko. Doon ko nakilala si Nanay Elena. Siya ang matandang tindera ng kandila na kumuha sa akin at sa batang iyon sa ilalim ng kanyang munting barong-barong. Ang kanyang tahanan ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, pero sa loob nito, naramdaman ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Binigyan niya ako ng isang mangkok ng mainit na lugaw na walang laman, kundi kaunting asin. Pero sa bawat higop ko, tila ba hinuhugasan nito ang lahat ng pait sa aking lalamunan. Pinangalanan ko ang bata na Gabriel. Si Gab-Gab ang naging dahilan kung bakit ang aking mga kamay na dati ay ginamit ko sa pagliligtas ng mga taong walang utang na loob, ay gagamitin ko ngayon para bumuo ng isang bagong buhay. Sa loob ng 5 taon, nagtiis kami sa hirap. Naglaba ako ng mga damit ng ibang tao hanggang sa mamuti ang aking mga daliri sa sabon. Nagluto ako ng mga kakanin na inilalako ko sa ilalim ng matirik na araw. Lahat ng pagtitiis ay ginawa ko para lang maibigay kay Gab-Gab ang kahit katiting na ginhawa. Ang aming maliit na dampa sa gilid ng estero ay naging saksi sa aking mga luha at sa aking mga pangarap. Sa gabi, habang pinagmamasdan ko ang mahimbing na tulog ni Gab-Gab, iniisip ko kung naaalala pa kaya ako ni Rafael. Alam kaya niya na ang babaeng nagligtas sa kanya ay itinuring na basahan ng sarili niyang ina? O baka naman tuluyan na rin niyang pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan ni Doña Victoria. Ngunit isang gabi, habang naghahanda kami ni Nanay Elena para sa ititinda naming adobo sa kinabukasan, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Narinig ko ang sunod-sunod na malakas na katok sa aming pintong gawa
sa kalawanging yero. Hindi ito katok ng isang kapitbahay na gustong makihiram ng apoy. Ito ay katok ng awtoridad. O marahil, ng isang nakaraang hindi patapos sa akin. Napatayo ako at niyakap ng mahigpit si Gabgab. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila ba gustong kumawala sa aking dibdib. Ang anino sa labas ng pinto ay malaki at nakatatakot. Sa bawat hininga ko, ang amoy ng estero at ang takot sa aking puso ay nagahalo, lumilikha ng isang pakiramdam na tila ba ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 5 taon ay nakataya sa isang iglap. Bakit sila narito? Sino ang nagturo sa kinalalagyan ko? Sa Maynila ba ang katahimikan ay sadyang hiram lamang at ang bagyo ay laging nakasunod sa likod ng bawat ngiti? Si Mang Cardo iyon, ang tauhan ng may-ari ng lupang kinatitirikan ng aming barong-barong. Ang kanyang mukha ay kasing gasgas ng kalsada at ang kanyang mga mata ay walang ibang nakikita kundi ang halaga ng perang hindi namin mabayaran. Maricel, 3 buwan ka na ring hindi nagbabayad ng upa sa pwesto mo. Kung hindi ka makakapaglabas ng pera ngayon, bukas na bukas din, itatapon ko ang lahat ng gamit niyo sa estero. Ang boses niya ay walang bahid ng awa. Tila ba hindi niya nakikita ang bata na kayakap ko? Inabot ko ang huling 500 piso na nakatago sa loob ng aking unan. Iyon sana ang pambili ng gamot ni Nanay Elena at gatas para kay Gabgab. Pero sa mundong ito, ang katahimikan ay binabayaran. Iniabot ko ang pera nang may nanginginig na kamay. Pag-alis niya, naiwan akong tulala sa dilim. Paano kami kakain bukas? Paano ako babangon mula sa panibagong dagok na ito? Doon ko napagtanto na hindi ako pwedeng manatiling tagapaglaba lang habang buhay. Mayroon akong isang bagay na hindi kailanman mananakaw ni Doña Victoria, ang aking talento sa kusina. Noong nasa mansyon pa ako, palihim akong tinuturuan ng matandang kusinera ng mga sikreto sa pagluluto. Ang bawat sangkap, ang tamang timpla ng suka at tuyo, ang pagpapakulo ng karne, hanggang sa kusa, itong humiwalay sa buto. Lahat ng iyon ay nakatatak sa aking isipan. Kinaumagahan, gamit ang huling piraso ng uling at isang lumang kawali, niluto ko ang aking espesyal na adobo. Ang halimuyak ng bawang na ginisa sa sariling taba ng karne ay unti-unting kumalat sa buong eskinita. Ang amoy ng estero ay natakpan ng bango ng aking niluluto. Isa-isang lumapit ang mga kapitbahay, tila mga langgam na naaakit sa tamis ng asukal. Maricel, ano yang niluluto mo? Napakabango naman yata. Tanong ni Nanay Elena habang inaayos ang kanyang mga kandila. Nagsimula ako sa maliit na lamesa sa tapat ng aming dampa. Sa bawat mangkok ng adobo na ibinibenta ko sa halagang 20 pesos, nararamdaman ko ang unti-unting pagbalik ng aking dangal. Ang mga tao ay nagsimulang pumila. Ang adobo ni Maricel ay naging usap-usapan sa buong tondo. Ang bawat kurot ng karne na isinusubo ng mga kargador at chopper ay tila ba isang parangal sa aking pagtitiis. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa aking maliit na tagumpay. Si Aling Ising, ang may-ari ng pinakamalaking karinderya sa kanto, ay laging nakamasid ng may halong inggit at puot. Ang kanyang mga labi, na laging puno ng pulang lipstick, ay tila ba laging handang bumuga ng apoy. Akala mo naman kung sinong malinis. Parinig niya isang hapon habang marami akong mamimili. Kahit anong bango ng niluluto mo, galing ka pa rin sa putikan. Balita ko nga, pinalayas yan sa probinsya dahil magnanakaw daw. Nanigas ang aking mga kamay sa paghahalo ng sandok. Ang mga salitang iyon ay tila mga tinik na bumaon sa aking puso. Gusto kong sumagot, gusto kong isigaw ang katotohanan, pero tiningnan ko si Gabgab na masayang naglalaro sa tabi ko. Pinili kong manahimik. Ang aking tagumpay, ang magiging pinakamalakas kong sagot. Isang hapon, habang abala ako sa pagpapakulo ng bagong salang adobo, isang hindi pangkaraniwang katahimikan
ang bumalot sa aming eskinita, ang ingay ng mga batang naglalaro at ang hiawan ng mga nagtotong its ay biglang naputol. Ang dahilan ay ang pagpasok ng isang makintab at itim na sasakyan, isang kotseng hindi nararapat sa putikan ng aming lugar. Ang bawat gulong nito ay tila ba nandidiring dumaan sa aming eskinita. Tumigil ito mismo sa harap ng aking maliit na lamesa. Ang salamin ng bintana ay dahan-dahang bumaba. At doon, sa loob ng malamig at mabangong sasakyan, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong. Ang kanyang mga mata ay pamilyar. Tila ba nakita ko na ang mga yon sa ilalim ng rumaragasa at madilim na ilog. Maraming taon na ang nakalilipas. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang sandok na hawak ko ay tila biglang naging napakabigat. Habang bumababa ang lalaki mula sa sasakyan, ang bawat hakbang niya sa aming maputik na daan ay tila ba pagbabalik ng lahat ng sakit na pilit kong kinalimutan. Ito na ba ang katapusan ng aking payapang buhay? O ito na ang simula ng isang bagyo na mas malakas pa sa lahat ng hinarap ko? Hindi nawala ang lakit, Rafael. Itinago yun ng nanay mo sa ilalim ng kutsyon niya bago pa man siya sumigaw na magnanakaw si Maricel. Ang boses ni Nana Susing ay mahina at nanginginig. Tila isang tuyong dahon na hinahangin. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa aking dibdib. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang higaan sa isang maliit at madilim na silid sa probinsya. Ang matandang kusinerang ito na ngayon ay puno na ng karamdaman. Ang tanging saksi sa krimeng ginawa ng sarili kong ina laban sa isang inosenteng bata. Tumingin ako sa paligid ng silid na amoy gamot at katandaan. Narito ako, ang CEO ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Suot ang isang suit na ang halaga ay kayang magpakain ng isang buong pamilya sa loob ng isang taon. Pero sa harap ng katotohanan ito, pakiramdam ko ay ako ang pinakamaliit at pinakamababang tao sa mundo. Ang lahat ng karangyaan ko, ang lahat ng tagumpay ko, lahat ng ito ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Hinawakan ko ang aking sentido habang pilit kong inaalala ang mukha ni Maricel. Ang tanging natira sa aking gunita ay ang init ng kanyang maliit na kamay na humahawak sa akin sa gitna ng malamig na agos ng ilog. Iniligtas niya ako. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para mabuhay ako. At bilang ganti, hinayaan kong sirain ng aking ina ang kanyang dangal at itapon siya sa lansangan na parang isang basahan. Bakit ngayon niyo lang sinabi, Nana? Ang tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pait at pagsisisi. Natakot ako, Rafael. Alam mo kung gaano kalakas ang impluwensya ng Donya. Pinagbantaan niya ang pamilya ko. Sagot ng matanda, habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang kulubot na pisngi. Pero hindi ako makamatay ng mapayapa hanggat hindi ko nasasabi ang totoo. Si Maricel. Siya ang pinakamabait na batang nakilala ko. Wala siyang kinuha kundi ang bigat ng kasalanang hindi naman sa kanya. Lumabas ako ng bahay ni Nana Susing na tila isang taong nawawala sa sarili. Ang langit ay madilim at nagbabanta ang ulan. Tila nakikisimpatya sa bigat ng aking budhi. Agad kong tinawagan ang aking head of security. Gawin mo ang lahat. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. Hanapin mo si Maricel. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nahahanap. Sa sumunod na mga linggo, ang aking opisina ay naging sentro ng isang desperadong paghahanap. Bawat dokumento, bawat listahan ng mga residente sa mga squatter area sa Maynila ay aking nirebisa. Hindi ako makakain ng maayos. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang imahe ng isang batang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan habang pinalalaya sa aming mansyon. Isang hapon, pumasok ang aking investigador na may dalang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-asa. Sir, may nakita kaming record ng isang Maricel mula sa probinsya niyo. Pumasok siya sa Maynila 15 taon na. Ang nakalilipas,
Nagtrabaho siya bilang labandera sa isang komunidad sa Tondo. Ulat niya, habang inilalapag ang mga larawan ng isang sunog na lugar. Nasaan siya ngayon? Dalhin mo ako sa kanya. Utos ko habang mabilis na tumatayo. Ngunit umiling ang investigador. Sir, nagkaroon ng malaking sunog sa lugar na yon 7 taon na ang nakalilipas. Halos buong barangay ay naging abo. Ayon sa mga ulat ng barangay at ng ospital, marami ang hindi nakaligtas. At sa listahan ng mga biktima na hindi na nakilala. Tumigil ang mundo ko nang ituro niya ang isang pangalan sa listahan. Maricel. Walang apelyido. Nakalagay sa tabi nito ay missing, nakalaunan ay binago, at naging presumed deceased. Napaupo ako sa aking upuan, ang lakas ng aking mga binti ay biglang naglaho. Presumed deceased. Patay na. Ang babaeng nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay ay namatay nang hindi man lang nakakarinig ng isang salitang salamat. Namatay siyang bit-bit ang sakit at kahihiyan na ibinigay namin sa kanya. Hinawakan ko ang aking dibdib. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang sumbat. Ang yaman ko, ang kapangyarihan ko. Wala itong silbi kung hindi ko man lang magagamit para ibalik ang buhay na kinuha namin sa kanya. Hindi. Bulong ko sa sarili ko habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa ibabaw ng folder. Hindi pwedeng ganito lang ang matapos ang lahat. Kung buhay ka pa, Maricel, hahanapin kita kahit sa ang dulo ng mundo. At kung wala ka na, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ngunit sa gitna ng aking kawalang pag-asa, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa folder. Isang ulat tungkol sa isang adobo queen ng Tondo na usap-usapan sa mga blog ng pagkain. Ang pangalan ng may-ari ay hindi nakalagay, pero may isang maliit na larawan ng isang panyong nakasabit sa gilid ng kanyang tindahan. Ang panyong iyon ay may burda ng isang maliit na ibon, ang parehong burda na ginawa ko para sa kanya nung mga bata pa kami. Buhay ka ba? O isa lamang itong multo ng aking nakaraan na pilit akong sinusubok? Pabili nga ng isang order ng adobo nyo. Ang boses na yon ay tila isang kumpas ng kidlat na nagpatahimik sa buong paligid. Nanigas ang aking mga kamay sa paghawak ng sandok habang ang usok mula sa mainit na kaldero ay bumabalot sa aking mukha. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Doon, sa harap ng aking munting lamesa, nakatayo ang isang lalaking tila hindi nababagay sa putikan at amoy ng tondo. Maayos ang kanyang buhok. Ang kanyang balat ay makinis at halatang hindi nasisikatan ng matinding araw, at ang kanyang pabango ay humahalo sa amoy ng aking niluluto, isang amoy ng yaman na matagal ko nang kinalimutan. Rafael, hindi ako maaaring magkamali. Ang mga matang iyon, kahit may bahid na ng pagiging seryoso at pagod ng isang negosyante, ay ang parehong mga matang iniligtas ko sa gitna ng rumaragasa at madilim na ilog 15 taon na ang nakalilipas. Ngunit habang nakatingin siya sa akin, walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ako ay isa lamang hamak na tindera sa gilid ng kalsada, isang babaeng may panyong nakasabit sa balikat. May mga kamay na magaspang at itim ang ilalim ng kuko dahil sa uling, at may mukhang tila mas matanda pa sa tunay na edad dahil sa hirap ng buhay. Ilang order po, sir? Ang tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig, pero pilit kong pinatatag. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya kung naaalala pa ba niya ang batang babaeng pinalayas ng kanyang ina, pero pinili kong manahimik. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi lamang ang lamesang kahoy na ito. Ito ay isang pader na gawa sa ginto at putik. Isa lang, at pakibalot na rin ng lahat ng natitira mo rito. Bibilhin ko na lahat, sagot niya habang inilalabas ang kanyang pitaka. Habang isinasalin ko ang adobo sa plastik, ang aking mga daliri ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang bawat piraso ng karne na inilalagay ko ay tila ba ang bawat taon ng aking paghihirap.
Iniligtas ko ang buhay niya at ngayon, narito siya. Binibili ang lahat ng tinda ko nang hindi man lang alam kung sino ang nasa harap niya. Ang sakit ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa aking puso. Ganito na ba ako kalingat sa kanyang alaala? Ganito na ba kabilis mabura ang isang taong nag-alay ng buhay para sa kanya? Nang iabot ko ang mga plastik ng pagkain, ang aming mga balat ay bahagyang nagkadikit. Naramdaman ko ang kuryente ng nakaraan, pero para sa kanya, marahil ay isa lamang itong aksidenteng dampi ng isang maruming kamay. Naglabas siya ng 1,000 piso at inilapag sa lamesa. "Keep the change!" Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang mamahaling relo. "Hindi ko kailangan ng limos niyo, sir." Ang bais ko ay lumabas na mas matigas kaysa sa inaasahan ko. Kinuha ko ang pera at mabilis na kumuha ng sukli mula sa aking maliit na lata. 20 pesos lang ang isang order. Heto ang sukli niyo. Napatingin siya sa akin ng diretso, tila nagulat sa aking reaksyon. May dumaan na kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Pagtataka, kuryosidad, at tila isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa aking mga kamay, pagkatapos ay sa aking muka. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang ingay ng mga sasakyan at ang sigawan ng mga kapitbahay ay naglaho. Biglang umihip ang hangin, sapat na para mahulog ang aking panyo mula sa aking balikat. Ang panyong may burda ng maliit na ibon. Ang panyong ibinigay niya sa akin bago ang malupit na gabing iyon. Bumagsak ito sa putikan sa paanan niya. Sabay kaming yumuko para kunin ang panyo. Ang aming mga ulo ay halos magkadikit at muli kong naramdaman ang pamilyar na bango ng kanyang pagkatao. Kinuha niya ang panyo, dahan-dahang pinagmasdan ang burda at ang kanyang muka ay biglang namutla. Tumingin siya sa akin nang may nanlilisik na mga mata. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. "Saan mo nakuha ang panyong ito?" Ang tanong niya. Ang boses niya ay halos bulong na lamang, pero puno ng tensyon. "Sino ka talaga?" Napatitig ako sa kanya. Ang mga luha na pilit kong itinago sa loob ng maraming taon ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Gusto kong sabihin ang pangalan ko, pero ang aking dila ay tila nakatali. Sa halip, mabilis kong kinuha ang panyo mula sa kanyang kamay at tinalikuran siya. "Wala kayong pakialam, sir. Umalis na kayo rito." Ang sabi ko habang humahakbang palayo patungo sa loob ng aming dampa. Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw pa ang kailangang makahanap sa akin? At bakit sa kabila ng lahat ng sakit, ang puso ko ay tumitibok pa rin para sa taong nakalimot sa akin? Heto ang 5,000,000 piso, isang paunang bayad para sa lahat ng nawala sa iyo, Maricel. Ang tinig ni Rafael ay banayad, tila isang haplos ng telang sutla, ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang mainit na uling na idiniin sa aking palad. Nakatayo siya sa harap ng aking munting lamesa. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay nakaparada pa rin sa gitna ng aming maputik na eskinita. Tila isang higanting anino na nagpapaalala sa akin ng agwat ng aming mga mundo. Inabot niya sa akin ang isang piraso ng papel, isang tseke na may napakaraming sero. Tiningnan ko ang tsekeng iyon. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking mga kamay. Ang aking mga daliri ay kulubot at maputi dahil sa maghapong paglalaba at pagluluto. Ang bawat lamat sa aking balat ay isang marka ng 15 taon ng pagtitiis. Nang bawat gabing pinalipas ko ng walang laman ng sikmura para lang may makain si Gabgab. Sa gilid ko, narinig ko ang mahinang ubo ni Gabgab. Kailangan niya ng bagong sapatos, kailangan niya ng bitamina, at kailangan naming ayusin ang aming tumutulong bubong bago pa man dumating ang susunod na bagyo. Ang 5,000,000 pisong yun ay sapat na para baguhin ang aming buhay sa isang iglap. Maari kaming makaalis sa tondo. Maari kaming mamuhay ng marangal. Ngunit habang tinititigan ko ang mukha ni Rafael, ang tanging nakikita ko ay ang gabi.
kung kailan ako itinapon ng kanyang ina sa gitna ng ulan. Nakikita ko ang sampal na nagpamanhid sa aking pisngi at ang paratang na nagnakaw ako habang ang totoo ay inililigtas ko lamang ang buhay niya. 5 milyon? Ang mahinang bulong ko, ang boses ko ay puno ng pait. Ito na ba ang halaga ng 15 taon ng aking buhay, Rafael? Ito na ba ang presyo ng dangal na ninakaw niyo sa akin? Maricel, gusto ko lang makatulong. Ang mabilis niyang sagot, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Nalaman ko na ang lahat. Alam kong inosente ka. Alam kong itinago ni Mama ang locket para lang mapaalis ka. Hayaan mong itama ko ang lahat ng mali. Itama? Ang isang mapait na tawa ay kumawala sa aking lalamunan. Kinuha ko ang tseke mula sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang kinis ng papel, ang amoy ng yaman na tila nanunuot sa aking ilong. Sa isang saglit, naisip ko si Gab-Gab. Pero sa susunod na sandali, nakita ko ang sarili ko noong 12 taong gulang pa lamang ako. Duguan ng tuhod, nanginginig sa lamig, at tinatawag na magnanakaw ng buong baryo. Dahan-dahan, sa harap ng kanyang mga nagtatakang mata, pinunit ko ang tseke. Mula sa gitna hanggang sa maging maliliit na piraso na tila mga talulot ng patay na bulaklak. Itinapon ko ang mga piraso ng papel sa putikan sa paanan niya. Hindi na babayaran ng pera ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata noong wala akong masilungan, Rafael. Ang mariin kong sabi, ang bawat salita ay tila isang kumpas ng latigo. Hindi mababayaran ng kahit anong halaga ang bawat gabi na tinawag akong kriminal ng mga taong hindi man lang ako kilala. Ang dangal ko ay hindi isang kalakal na pwede ninyong bilhin kapag nakaramdam kayo ng kaunting konsensya. Maricel, please, susubukan sana niyang abutin ang aking kamay, ngunit mabilis akong umatras. Umalis na kayo, Sir Rafael. Kung totoo ang hangarin ninyong tumulong, hayaan ninyo kaming mamuhay ng payapa rito. Mas pipiliin ko ang isang simpleng buhay na may dangal kaysa sa karangyaang galing sa awa ng mga taong sumira sa akin. Tinalikuran ko siya at pumasok sa loob ng aming munting dampa. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng putikan, napapalibutan ng mga pira-pirasong labi ng kanyang kayabangan. Ngunit habang nakasandal ako sa aming dingding na yero, naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Napayakap ako sa aking sarili habang ang luha ay hindi ko na napigilang umagos. Sa labas ng aming eskinita, hindi ko namalayan na may isa pang sasakyan na nakatigil sa dilim. Sa loob nito, ang mga mata ni Doña Victoria ay nakatitig sa aming dampa, puno ng puot at determinasyon. Ang kanyang mga labi ay nakatikom, tila isang ahas na naghahanda para sa huling kagat. Hindi ka pa rin nagbabago, Maricel. Ang bulong ng matandang babae sa loob ng sasakyan. Kung hindi ka makuha sa santong dasalan, kukunin kita sa santong paspasan. Hinding-hindi ko hahayaang sirain mo ang kinabukasan ng anak ko. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng lahat ng hirap, kailangan ko pa ring makipaglaban para sa aking hininga? Hanggang kailan ako kailangang magbayad para sa isang kabutihang ginawa ko noong bata pa ako? Akala mo ba matatapos ang lahat sa pagpunit mo ng tsekeng iyon? Ang tinig ni Doña Victoria ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa gitna ng mainit na tanghali. Sa tondo, nakatayo siya sa harap ng aking munting pwesto. Suot ang isang puting terno na tila kumikinang sa gitna ng dumi at alikabok ng aming eskinita. Ang kanyang amoy, isang mamahaling pabango na amoy rosas, ay tila nananakal sa halimuyak ng aking nilulutong adobo. Hindi ko inaasahan na siya mismo ang bababa mula sa kanyang pedestal para harapin ako. Ang mga mata niya ay walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pasasalamat na iniligtas ko ang kaisa-isa niyang anak. 15 taon na ang nakalilipas. Ang tanging nakikita ko sa kanyang mga mata
ay ang puot ng isang taong nasugatan, ang kayabangan. Ano pa ang kailangan niyo sa akin, Doña Victoria? Hindi pa ba sapat ang 15 taon na ninakaw niyo sa akin? Ang tanong ko, pilit kong pinatatag ang aking boses habang hawak ko ang kamay ni Gabgab na nagtatago sa likod ng aking saya. Masyado kang mapagmataas, Maricel. Akala mo ba, dahil nahanap ka ni Rafael, ay magiging bahagi ka na muli ng buhay namin? Isang hamak na tindera sa gilid ng kalsada na nagpapanggap na biktima. Huwag mong gamitin ang anak ko para makuha ang yaman namin. Ang sabi niya, ang bawat salita ay puno ng lason. Biglang, sa isang iglap, 3 kalalakihan ang lumapit sa aking munting lamesa. Walang sabi-sabi. Itinaob nila ang aking malaking kaldero. Ang tunog ng bakal na humampas sa semento ay yumanig sa aking pandinig. Nakita ko kung paano tumapon ang aking pinaghirapang adobo sa maduming kalsada. Ang pagkaing inilaan ko para pambili ng gatas ni Gabgab. Ang pagkaing huling pag-asa namin para sa araw na ito. Huwag! Ano ba ang ginagawa niyo? Ang sigaw ko habang sinusubukan kong pigilan ang isa sa mga lalaki na sinisira ang aming mga silya. Pero isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa akin sa putikan. Naramdaman ko ang lamig at dumi ng kalsada sa aking balat. Ang aking mga palad ay nagasgas sa semento at ang hapdi nito ay tila umaakyat hanggang sa aking puso. Tiningnan ko ang aking niluto. Ang karne na dahan-dahan kong pinalambot. Ang sarsa na tinimplahan ko ng buong pagmamahal, ngayon ay nakahalo. Nasa putik at basura. Iyan ang nararapat sa iyo, Maricel. Isang basurang galing sa putikan ay dapat manatili sa putikan. Ang mapait na tawa ni Doña Victoria habang pinagmamasdan niya ang aking pagkawasak. Kung ayaw mong tanggapin ang pera, kukunin ko ang lahat ng mayroon ka. Bukas na bukas din, ang lugar na ito ay gigibain. Wala na kayong matitirhan. Lumuhod ako sa gitna ng kalsada. Hindi dahil sumusuko ako, kundi dahil sa bigat ng pasakit na nararamdaman ko. Kinuha ko ang isang piraso ng karne mula sa putikan. Ang aking mga luha ay hindi ko na napigilang pumatak. Hindi ito para sa akin. Para ito kay Gabgab na ngayon ay umiiyak na rin sa takot. Para ito sa bawat butil ng kanin na pinaghirapan ko ng marangal, pero ngayon ay niyurakan ng isang taong walang puso. Bakit? Ang bulong ko, habang nakatingin sa nagliliyab na mga mata ng Donya. Iniligtas ko ang anak mo. Ibinuwis ko ang buhay ko para sa pamilya niyo. Bakit ito ang isinusukli niyo sa akin? Dahil ang katotohanan ay isang banta sa akin, Maricel, at ang mga banta ay dapat na binubura. Ang huling sabi niya bago siya tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Habang umaalis ang kanyang sasakyan, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa folder na hawak ng isa sa kanyang mga tauhan. Humahangos akong lumapit at kinuha ito sa putikan. Isang dokumento ito tungkol sa proyektong pagpapatayo ng isang mall sa mismong lugar na ito. Isang proyektong pag-aari ng mga banyaga. Ngunit ang lokal na partner ay ang kumpanya ni Rafael. Pero may isang bagay na kumuha ng aking atensyon. Sa ilalim ng dokumento, may isang pangalan na nakalagay bilang legal owner ng lupaing ito. Bago ito kinamkam ng korporasyon, ang pangalan ng aking yumaong ama. Nanigas ang aking buong katawan. Ang lupang ito, ang eskinita, kung saan kami nakatira, ay hindi lamang basta lupa. Ito ay bahagi ng aming nakaraan na ninakaw din nila. Ang bawat hapdi sa aking gasgas na palad ay biglang napalitan ng isang kakaibang lakas. Hindi lang pala buhay ni Rafael ang iniligtas ko noon. May mas malalim pa palang dahilan kung bakit pilit akong binubura ni Doña Victoria sa mundong ito. Nanay, huwag na po kayong umiyak. Ang bulong ni Gabgab habang pinapahira ng aking mga luha ng kanyang maliliit na kamay. Tiningnan ko ang aking anak. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon sa aking puso. Doña Victoria, akala mo ba
ay natapos mo na ako? Dito ka nagkakamali. Ang apoy na sinimulan mo sa gitna ng putikan ay siya ring apoy na tutupok sa inyong kaharian. Sino ang tunay na magnanakaw? Ang babaeng nagtitinda ng adobo? O ang donya na nagnakaw ng lupain at kinabukasan ng iba? Hindi lahat ng dumi ay nananatiling nasa lupa. Minsan, ang putik ay nagiging pataba para sa isang binhing pilit na sumisibol sa gitna ng semento. Ang mga salitang yon ni Nanay Elena ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas habang pinagmamasdan ko ang nagkadurog-durog naming munting dampa. Nakaupo ako sa isang silyang sadyang binali ang mga paa habang ang amoy ng napanis na adobo ay humahalo sa alikabok ng mga guhong yero. Masakit. Ang bawat hapdi sa aking mga gasgas na braso ay tila sumisigaw ng kawalang katarungan. Ang bawat sentimo na pinag-ipunan ko para sa kinabukasan ni Gabgab ay tila naging abo sa isang iglap dahil sa bagsik ni Doña Victoria. Ngunit sa gitna ng kawalan, may isang bagay na hindi nila nakuha. Ang lukot na papel na nakuha ko mula sa putikan. Ang dokumentong nagsasabing ang lupang kinalalagyan namin, ang eskinita, kung saan ako nagtitiis ng hirap, ay dating pag-aari ng aking ama bago ito kinamkam sa pamamagitan ng mga palsipikadong pirma. Nanay, bakit po tayo aalis? Dito na po tayo nakatira. 'Di ba? Ang tanong ni Gabgab habang bitbit ang kanyang munting bag na puno ng mga lumang laruan. Tiningnan ko ang aking anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pero kailangang makita niya sa akin ang katatagan. Hindi tayo aalis dahil talo tayo, Gabgab. Aalis tayo dahil may mas malaking kusina na naghihintay sa atin. Babalik tayo rito, anak. At sa pagkakataong yon, wala nang makakapagpaalis sa atin. Sa tulong ni Attorney Ramos, isang abogadong matagal nang nagmamasid sa mga irregularidad ng kumpanya ng mga Victoria, ay dahan-dahan kaming bumangon. Hindi ko tinanggap ang pera ni Rafael bilang limos, kundi bilang isang formal na business loan na may kontrata at interes. Gusto kong malaman niya na ang bawat butil ng kanin na isusubo namin ay galing sa aking sariling pawis. Lumipat kami sa isang maliit ngunit malinis na pwesto sa labas ng tondo. Ang amoy ng pintura at bagong linis na stainless steel na lababo ay tila isang paraiso sa akin. Dito, ang bawat umaga ay nagsisimula sa halimuyak ng sariwang luya, bawang, at ang tamang timpla ng toyo at suka. Pinangalanan ko ang aking munting kainan na Celia's Heirloom Cuisine bilang parangal sa aking ina at sa mga recipe na naging sandata ko sa buhay. Ang aking mga kamay na dati ay magaspang sa sabon at tuling, ngayon ay bihasa na sa paghawak ng mga mamahaling kutsilyo at sangkap. Ngunit sa bawat hiwa ko ng karne, ang bawat pagpapakulo ko ng sarsa, ay tila isang paghahanda para sa isang malaking labanan. Ang bawat papuri mula sa aking mga bagong customer ay tila mga bala na aking iniipon. Isang gabi, habang naghahanda ako para sa grand opening ng aming bagong pwesto, bumisita si Rafael. Nakatayo siya sa pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ng pagbabago sa aking anyo. Hindi na ako ang babaeng duguan ang paa sa gitna ng ulan. Nakasuot ako ng puting chef's coat, maayos ang aking buhok, at ang aking mga mata ay may kislap ng determinasyon na hindi niya kailanman nakita noon. Maricel, hindi ko akalaing magagawa mo ito ng ganito kabilis. Ang sabi niya, ang boses niya ay puno ng respeto. Ang taong wala nang babalikan, Rafael, ay walang ibang pupuntahan kundi pasulong. Ang sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Salamat sa tulong legal, pero hanggang doon na lang iyon. Ang tagumpay na ito ay akin at para sa anak ko. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang pumasok sa aming silid. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa sahig ay tila isang babala, si Doña Victoria. Nakatayo siya sa pinto kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng health department.
Masyadong mabilis ang paglipad mo, Maricel. Nakalimutan mo yata na ang mga ibong lumilipad ng mataas ay mas masakit kapag bumagsak, ang sabi ng Donya nang may mapait na ngiti. May ulat kaming natanggap na ang mga sangkap nyo ay kontaminado. Kailangan naming ipasara ang pwestong ito ngayon din. Nanigas ang aking buong katawan. Bukas na ang grand opening. Marami na akong imbitadong press at mga vlogger. Kung ipapasara nila ako ngayon, ang lahat ng pinaghirapan ko ay mawawala ng saysay. Tumingin ako sa paligid ng aking bagong kusina. Ang makinang nakalan, ang mga sariwang gulay, at ang mukha ni Gab-Gab na nakasilip mula sa counter. Hindi ako papayag, hindi sa pagkakataong ito. Doña Victoria, tinitiyak ko sa inyo, ang tanging kontaminado rito ay ang inyong budhi. Ang mariin kong sabi habang humahakbang ako palapit sa kanya. Isang misteryosong dokumento ang iniabot ng isa sa mga opisyal kay Rafael. Ang kanyang muka ay biglang namutla habang binabasa ito. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Anong sikreto ang nakatago sa dokumentong yon na magpapabago sa ihip ng hangin? At hanggang kailan kayang protektahan ni Rafael ang kanyang ina kung ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal ng isang naghihiganting api? Ipasara ang maruming lugar na ito. Ngayon din, ang boses ni Doña Victoria ay tumama sa pader ng aking bagong kusina na tila isang matalim na piraso ng basag na bote. Nakatayo siya sa gitna ng aking pangarap. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang itinuturo ang aking mga bagong kagamitan. Sa likod niya, ang mga opisyal ng health department ay tila mga aninong handang sumunod sa bawat kumpas ng kanyang daliri. Tumingin ako sa paligid. Ang amoy ng aking espesyal na sinigang na hipon ay humahalimuyak sa hangin. Isang bango ng sariwang sampalok, luya, at sili na pinaghirapan kong timplahin mula pa kaninang madaling araw. Ang bawat kagamitan ko ay kumikinang sa linis. Ang bawat sangkap ay maayos na nakasalansan. Ito ang aking kaharian. Ito ang lugar kung saan ang bawat patak ng aking pawis ay naging dangal. Ngunit para sa kanya, isa pa rin itong maruming lugar dahil ang may-ari ay ako. May ulat kaming natanggap na ang mga karne nyo ay galing sa mga ilegal na katayan. Ang sabi ng isang opisyal, ang kanyang boses ay walang emosyon. Kailangan naming kumpiskahin ang lahat ng ito. Lalapit na sana ang mga tauhan niya sa aking mga kaldero nang biglang humarang si Rafael. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang ina. Sa kanyang kamay, hawak niya ang lukot na dokumentong kanina pa niya binabasa. Tama na, Ma. Itigil niyo na ito. Ang boses ni Rafael ay mahina, pero puno ng awtoridad na hindi ko kailanman narinig noon. Hindi ang karne ang iligal dito. Ang iligal ay ang paraan kung paano niyo kinuha ang lupang ito 15 taon na ang nakalilipas. Nanigas ang buong paligid. Ang mga vlogger at press na inimbita ko para sa opening ay nagsimulang itutok ang kanilang mga kamera sa mag-ina. Ang bulungan ay tila isang apoy na mabilis na kumalat sa loob ng restaurant. Ano ang sinasabi mo, Rafael? Nababaliw ka na ba dahil sa babaeng yan? Ang sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot na pilit niyang itinago. Heto ang ebidensya, Ma. Ang pirma ng tatay ni Maricel sa deed of sale. Ito ay pekeng pirma. At ang laket na sinasabi niyo na ninakaw niya? Inilabas ni Rafael ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nahanap ko ito sa inyong vault, nakatago sa likod ng mga dokumento ng kumpanya. 15 taon niyo itong itinago, habang hinahayaan niyong sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang kumpas ng musika na nagpapalaya sa aking kaluluwa.
Ang bigat na dinala ko sa loob ng mahabang panahon, ang bansag na magnanakaw, ang kahihiyan sa aming baryo, ang bawat gabing umiiyak ako sa ilalim ng tulay. Lahat ng yun ay tila unting naglalaho. Lalapit sana ang Donya para sampalin si Rafael, pero mabilis akong humarang sa gitna nila. Sa pagkakataong ito, hindi ako yumuko, hindi ako nanginginig. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan ko, pero ngayon ay nakikita ko na lamang bilang mga matang puno ng kawalan. Ang bawat sampal na ibinigay niyo sa akin noon, Doña Victoria, ay naging lakas ko para tumayo ngayon. Ang mariin kong sabi, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Ang bawat paratang nyo ay naging apoy na nagluto sa tagumpay na ito. Hindi nyo na ako mapapabagsak dahil ang katotohanan ay hindi kailanman nalulunod, gaano man ito kalalim ibaon sa putik. Isang malakas na pagsasara ng pinto, ang umaling-aungaw sa buong restaurant nang tumalikod ang mga opisyal ng health department. Dala ang kanilang mga gamit. Napagtanto nila na ginagamit lamang sila sa isang personal na giyera. Ang Donya ay naiwang nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa kahihiyan, habang ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng bawat reaksyon niya. Hindi pa tayo tapos, Maricel. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Ang huling hiyaw niya bago siya mabilis na lumabas, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga reporter. Nang tumahimik ang paligid, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa aking palad. Si Gab-Gab. Tumingin ako sa aking anak. At doon, sa kanyang mga mata, nakita ko ang kalayaan. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, napansin ko ang isang kakaibang tingin mula kay Rafael. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Inabot niya sa akin ang locket, ang gintong alahas na naging mitya ng aking impyerno. Iyo ito, Maricel. Karapatan mo ito. Ang bulong niya. Pero may isang bagay ka pang dapat malaman. Ang nanay ko, hindi lang lupa at alahas ang kinuha niya sa'yo. May mas malalim pang sikreto ang nakatago sa nakaraan ng pamilya natin. Bakit tila may mas malaking bagyong parating? Ano ang mas masakit pa sa pagkakaalam na ninakawan ka ng dangal at ari-arian? At hanggang kailan ako kailangang magbayad para sa isang nakaraang hindi ko naman kasalanan? Walang perang makakabili sa kapayapaan ng iyong budhi, Victoria. Kahit gaano mo pakintabi ng iyong mga alahas, hindi nito maitatago ang dumi ng iyong pagkatao. Ang boses ko ay mariin at walang panginginig habang nakatayo ako sa loob ng malawak na sala ng mansyon ng mga Victoria. 15 taon na ang nakalilipas nang huli akong tumapak sa sahig na ito. Duguan ng tuhod, basang-basa ng ulan, at tinataboy na parang isang hayop na may nakakahawang sakit. Ngunit ngayon, hindi na ako ang batang nakayuko. Nakatayo ako ng tuwid, suot ang aking dangal at ang katotohanang matagal na nilang pilit na ibinabaon. Sa harap ko, si Doña Victoria ay tila isang ibon na nawalan ng pakpak. Ang kanyang maayos na buhok ay bahagyang gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa mga pulis na nakatayo sa likuran ko. Sa mesa ay nakalatag ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw sa aming lupain at ang locket na 15 taon niyang itinago para lamang sirain ang aking buhay. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Maricel, bawiin mo ang lahat ng sinabi mo at bibigyan kita ng kahit magkano. Ang hiyaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila isang hayop na nasasakal. Ang pera niyo ay hindi kailanman naging sagot sa aking mga luha, Doña Victoria. Ang sagot ko habang dahan-dahan akong humahakbang palapit sa kanya. Naalala niyo ba noong nakiusap ako sa inyo sa gitna ng ulan? Naalala niyo ba noong sinabi ko sa inyong wala akong kinuha kundi ang buhay ng anak niyo mula sa ilog? Pero ano ang isinukli niyo? Pinagbintangan niyo ako, pinagtabuyan,
at hinayaang mamatay sa gutom sa kalsada. Dama ko ang bawat pintig ng aking puso, isang pintig na hindi na puno ng galit, kundi ng katarungan. Ang bawat gabi na naglaba ako hanggang sa mamuti ang aking mga kamay, ang bawat hapon na naglako ako ng pagkain sa ilalim ng matirik na araw, lahat ng iyon ay nagdala sa akin sa sandaling ito. Ang katarungan ay hindi dumidating sa paraang gusto natin, pero lagi itong dumarating sa tamang panahon. Ang dagdag ko habang inilalabas ng mga pulis ang posas. Nang marinig ang tunog ng bakal na sumasara sa kanyang mga pulso, isang malakas na sigaw ng pagprotesta ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit ang bawat sigaw niya ay tila nilalamon lamang ng katahimikan ng malaking sala. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay naging isang malaking selda na nagpapaalala sa kanya ng bawat kasalanang ginawa niya. Habang inilalabas siya ng mga pulis, nakita ko si Rafael na nakatayo sa pinto. Ang kanyang muka ay puno ng pait. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad, isang patawad na alam kong matatagalan bago ko ganap na maibigay. Maricel, ang mahina niyang tawag sa aking pangalan. Sapat na ba ito? Maibabalik ba nito ang 15 taon na ninakaw namin sa'yo? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid. Hindi maibabalik ng kahit anong kulungan ang mga taong nawala sa akin, Rafael. Pero ang mahalaga ay malaya na ako. Malaya na ang pangalan ko at malaya na ang anak ko mula sa anino ng inyong pamilya. Ngunit bago pa man kami tuluyang makaalis, lumapit si Attorney Ramos at iniabot sa akin ang isang huling dokumento. Isang liham ito na nahanap nila sa loob ng vault ng Donya. Isang liham na isinulat ng aking ama bago siya pumanaw. Anong liham ito? Ang tanong ko habang nanginginig ang aking mga daliri. Iyan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong ama, Maricel, ang sabi ni Attorney Ramos nang may mabigat na tinig. Hindi siya namatay sa sakit lamang. Namatay siya sa sama ng loob dahil ang kaisa-isa niyang kaibigan, ang tatay ni Rafael, ay nakipagsabwatan kay Victoria para agawin ang inyong kabuhayan. Nanigas ang aking buong katawan. Ang katarungang akala ko ay tapos na, ay tila nagbubukas ng isang panibagong sugat na mas malalim pa sa lahat ng aking inakala. Ang pamilyang akala ko ay naging biktima lamang ng kasamaan ng isang babae, ay naging kasabwat pala sa pagpatay sa aking ama. Tumingin ako kay Rafa. Pael, ang aking mga mata ay puno ng panibagong hapdi. Ang lalaking iniligtas ko, ang lalaking akala ko ay magiging tulay ng aking kapayapaan, ay nagdadala pala ng dugo ng pamilyang pumatay sa aking ama. Ganito na lang ba talaga, Rafael? Ang bulong ko habang ang aking mga luha ay muling nagsisimulang umagos. Sa bawat pag-aakala ko na tapos na ang baha, may mas malalim pa palang agos na gustong lumunod sa akin. Hindi sapat ang pagkakulong ng iyong ina para mabura ang dugo sa mga kamay ng pamilya mo, Rafael. Paano ko tatanggapin ang iyong pagsisisi kung ang bawat sentimong ginastos mo sa pag-aaral at pagpapalaki sa iyo ay galing sa pawis at huling hininga ng aking ama? Ang boses ko ay basag, tila isang luma at kalawanging plaka na pilit na pinatutugtog. Hawak ko ang liham ni tatay. Ang papel na ito ay dilaw na at marupok. Amoy alikabok at luma. Pero ang bawat titik dito ay tila mga buhay na uling na dumidikit sa aking balat. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa gutom na naranasan ko sa tondo. Ang kaisa-isang kaibigan ni tatay, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng aming kabuhayan, ay siya palang nagbaon sa kanya sa hukay ng kawalan. Nakatayo si Rafael sa harap ko. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan. Ang tinatawag nating hiya na mas masakit pa sa sugat. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso.
Ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang CEO ay tila naglaho. Naiwan siyang hubad sa harap ng aking poot. Maricel, wala akong alam. Hinding-hindi ko ginusto na maging ganito ang lahat. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang hindi mo alam ay hindi nagpapawalang sala sa ginawa niyo. Ang mariin kong sagot habang itinatago ko ang liham sa aking dibdib. Huwag kang hihingi ng tawad sa akin, Rafael. Hingin mo ang tawad sa puntod ng tatay ko na namatay na may bitbit na sama ng loob. Hingin mo ang tawad sa batang Maricel na nagligtas sa iyo, pero ang isinukli niyo ay impyerno. Lumipas ang mga buwan. Pinili kong ibuhos ang lahat ng aking sakit sa aking trabaho. Ang Celia's Heirloom Cuisine ay hindi lamang naging isang restaurant. Naging simbolo ito ng pagbangon ng mga inapi. Sa bawat gabi na nasa kusina ako, nararamdaman ko ang init ng kalan. Hindi na ito ang nakatutunaw na init ng uling sa gilid ng estero, kundi ang kontroladong init ng tagumpay. Isang gabi, sa isang malaking bulwagan na puno ng nagniningning na mga chandelier, nakatayo ako sa entablado. Suot ko ang isang kulay gintong Filipiniana na tila gawa sa sinag ng araw. Ang amoy ng paligid ay hindi na amoy isdang pinatuyo o usok ng tambutso, kundi ang halimuyak ng mamahaling bulaklak at sariwang lavender. Businesswoman of the Year, isang titulong kailanman ay hindi ko pinangarap noong naglalako ako ng sampagwita. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang pera. Ang sabi ko sa harap ng mikropono habang nakatitig sa akin ang daan-daang tao, kasama ang mga press na dati ay bumatikos sa akin. Ito ay tungkol sa kung gaano mo kayang panatilihing malinis ang iyong mga kamay sa gitna ng putikan. Alay ko ito sa aking tatay at sa aking anak na si Gab-Gab. Sa isang sulok ng bulwagan, nakita ko si Rafael. Hindi siya lumapit. Hindi siya gumawa ng gulo. Nakatingin lang siya sa akin nang may malalim na respeto at paghanga. Pagkatapos ng parangal, lumapit siya at iniabot ang isang asul na folder. Ito ang titulo ng lupa sa probinsya Maricel. Ang sabi niya ng may mahinahong tinig. Hindi ito limos. Hindi ito suhol. Ito ay pagbabalik ng katarungan. Ang lupang yan ay sa tatay mo. At ngayon, ito ay sayo na. Isinuko na rin namin ang lahat ng shares ng pamilya ko sa korporasyong nagnakaw sa inyo. Tiningnan ko ang titulo. Naramdaman ko ang gasgas ng papel sa aking mga daliri. Mga daliring dati ay puno ng kalyo sa paglalaba. Ngayon ay humahawak na ng sariling kapalaran. Salamat, Rafael. Para ito sa kinabukasan ni Gab-Gab. Maricel, may pag-asa pa ba para sa atin? Ang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa para sa isang pagkakataon. Tiningnan ko siya ng matagal. Nakita ko ang lalaking iniligtas ko noon at ang lalaking sumubok na itama ang lahat ngayon. Pero alam ko ang aking halaga. Ang aking tiwalan ay hindi magmumula sa isang kasal o sa isang lalaki. Magmumula ito sa kapayapaang nahanap ko sa loob ng aking sarili. Ang patawad ay nandoon na, Rafael, pero ang pagbabalik sa dati, iyon ang hindi ko maipapangako. Masaya ako sa kung nasaan ako ngayon. Masaya ako na makitang ang anak ko ay lumalaking may dangal. Ang sagot ko habang dahan-dahan akong tumatalikod. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang tawag ni Gab-Gab mula sa kabilang panig ng bulwagan. Nanay! Nanay! Tignan mo ang medalya ko! Tumakbo ako patungo sa aking anak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang buhok ay tila ang pinakamabangong pabango sa buong mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi sa ginto, hindi sa korona, kundi sa katotohanang ang bawat baha na sinuong ko ay natapos na rin sa wakas. Ngunit bago kami tuluyang makalabas, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa radyo ng aming sasakyan. Isang balita tungkol sa paghatol sa kaso ni Doña Victoria. Ang hatol na magpapasara sa madilim na kabanata ng aming buhay. Handa na ba ang aking puso
para sa huling hantungan ng katarungan? O may isa pa palang sorpresang naghihintay sa amin sa pagbabalik namin sa aming lupain? Nakatayo ako sa pampang ng ilog kung saan nagsimula ang lahat ng aking pangarap at pasakit. Ang hangin dito sa aming probinsya ay hindi na amoy alikabok at usok ng Maynila. Amoy sariwang damo ito, amoy luyang dilaw, at amoy ng lupang katatapos lang mabasa ng ulan. Ang tunog ng agos ng tubig na humahampas sa mga bato ay tila isang oyaye na nagpapatulog sa mga galit at hinagpis na 15 taon kong kinalinga sa aking dibdib. Suot ko ang isang simpleng puting bestida na gawa sa telang lino. Ang aking mga paa, na dati ay may mga sugat at putik, ngayon ay malaya, nang nakatapak sa malambot na buhangin. Sa aking tabi, si Gabgab ay masayang tumatakbo, hinahabol ang mga tutubi na naglalaro sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Nanay, tignan mo, ang linaw ng tubig. Ang sigaw niya habang itinuturo ang kislap ng araw sa ibabaw ng ilog. Ngumiti ako. Pinanood ko ang bawat galaw ng aking anak. Siya ang aking kayamanan. Siya ang aking naging sandigan nung akala ko ay wala na akong lakas para huminga. Ang bawat hirap na dinaanan ko, ang bawat sampal, ang bawat paratang, ang bawat gabing gutom, lahat ng yon ay nagbunga ng isang batang may malinis na budi at puno ng pag-asa. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bulsa ang gintong locket ni Doña Victoria. Kumikinang ito sa ilalim ng sikat ng araw, tila ba nagmamayabang pa rin ng kanyang halaga. Ngunit sa aking mga mata, ito ay isa lamang piraso ng bakal na walang saysay. 15 taon itong naging mitya ng aking impyerno. Pero ngayon, hindi na ako natatakot dito. Narinig ko ang mahihinang hakbang mula sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila bahagi na rin ng aking nakaraan. Si Rafael. Nakatayo siya ilang di pa ang layo sa akin. Tila natatakot na lumapit at masira ang katahimikang namamagitan sa amin. Maricel, ang mahina niyang tawag. Nabalitaan ko ang tungkol sa hatol ng korte. 20 taon, iyon ang igugugol ni Mama sa loob ng bilangguan. Huminga ako ng malalim. Hindi ako nakaramdam ng katuwaan. Ang naramdaman ko ay isang malalim na pakiramdam ng katarungan na sa wakas ay naisakatuparan. Ang bawat kasamaang itinanim ay mayroon talagang anihan sa huli. Hindi kailanman natutulog ang Diyos sa gitna ng unos. Tapos na ang lahat, Rafael, ang sabi ko habang nakatingin sa agos ng ilog. Ang bawat baha ay natapos na rin sa wakas. Wala na akong bitbit na galit. Wala na rin akong bitbit na sakit. Gusto kong humingi ng tawad sa huling pagkakataon. Ang bulong ni Rafael, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Sa lahat ng gumambo, ng pagkukulang ko, sa hindi ko pagtitiwala sa iyo noon. Humarap ako sa kanya. Tiningnan ko siya ng may kalmado at payapang mga mata. Pinatatawad na kita, Rafael. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Pero hanggang dito na lamang tayo. Ang aking landas ay iba na sa landas mo. Ang tagumpay ko ay hindi nakadepende sa iyong piling. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking palad at hinayaan kong mahulog ang gintong locket sa kailaliman ng ilog. Ang tunog ng pagbagsak nito sa tubig ay tila isang huling paalam sa lahat ng aking dinala. Pinanood ko itong lumubog hanggang sa hindi na ito makita. Doon, sa ilalim ng putikan at bato, nararapat ang lahat ng kasinungalingan ng pamilyang Victoria. Nanay, tara na po. Gutom na ako. Ang tawag ni Gabgab habang papalapit sa akin. Niyakap ko si Gabgab at muli kaming naglakad palayo sa pampang. Hindi na ako lumingon pa sa nakaraan. Ang aming bagong buhay ay naghihintay sa amin. Isang buhay kung saan
Ang bawat araw ay puno ng halimuyak ng mga niluluto kong pagkain, ng tawa ng aking anak, at ng dangal na kailanman ay hindi na muling mananakaw ng sinuman. Sa gitna ng sikat ng araw, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang batang may sakit at inapi noon, ngayon ay isang reyna na ng sarili niyang buhay. Ang bawat peklat sa aking mga kamay ay naging mga huwis ng aking tagumpay. Hindi na ako ang babaeng iniligtas ng ilog. Ako na ang babaeng nagligtas sa sarili niyang kapalaran. Tapos na ang unos, at sa wakas, ang bukas ay kasing liwanag na ng bukang liwayway na sumisilip sa gitna ng mga bundok. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling lumubog ang gintong laket sa kailaliman ng ilog. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng aking bagong bukas na sangay ng restaurant dito sa aming probinsya, tila ba isang panaginip na lamang ang lahat ng hirap na aking dinaanan. Ang amoy ng paligid ay hindi na amoy ng estero o ng luma at maruming basahan. Ito ay halimuyak ng sariwang pandan, mainit na kanin, at ang nanunuot na bango ng bawang na ginigisa sa aking kusina. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot o sa gutom. Sa halip, ang mga ito ay bihasa na sa paghawak ng mga sangkap na nagbibigay ng ligaya sa ibang tao. Ang bawat kalyo sa aking palad ay paalala ng aking paglalakbay. Mula sa pagiging isang hamak na labandera hanggang sa pagiging isang babaeng kinikilala sa buong bansa. Kamakailan lamang, dinalaw ko si Doña Victoria sa loob ng bilangguan. Ang dati ay nagniningning na Doña ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Nakasuot siya ng kupas na uniforme at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating bagsik. Sa loob ng malamig at masikip na selda, kung saan ang tanging amoy ay amoy ng kalawang at semento, nakita ko ang tunay na kahulugan ng karma. Inalok niya ako ng kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Pero alam ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa kanyang mga salita, kundi sa aking desisyon na hindi na siya maging bahagi ng aking isipan. Pinatatawad na kita, Victoria, ang sabi ko sa kanya bago ako tumalikod. Hindi dahil nakalimutan ko ang lahat, kundi dahil hindi mo na kayang saktan ang babaeng nilikha ko mula sa mga abo ng iyong kasamaan. Si Rafael naman ay nanatiling isang tapat na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Madalas siyang bumisita para tingnan si Gabgab, at sa bawat pagkakataon, nakikita ko ang pagsisikap niyang maging isang mas mabuting tao. Tinanong niya ako minsan kung may puwang pa ba ang pag-ibig sa aking puso. Ngumiti lang ako at tumingin kay Gabgab na ngayon ay nag-aaral na sa isang prestihiyosong paaralan, puno ng pangarap at dignidad. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakadepende sa isang singsong o sa pangalan ng isang lalaki. Ang aking kilig ay nagmumula sa tuwing nakikita ko ang aking anak na tumatawa, sa tuwing nakakatulong ako sa mga batang may sakit sa aming komunidad, at sa tuwing nakakatulog ako sa gabi na alam kong ang aking pangalan ay malinis at marangal. Nanay, luto na po ba ang paborito kong adobo? Ang masayang tanong ni Gabgab habang yumayakap sa aking baywang. Malapit na anak, ang sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Hinawakan ko ang sandok at dahan-dahang hinalo ang sarsa sa aking kaldero. Ang bawat kulo nito ay tila isang awit ng tagumpay. Sa bawat patak ng pawis at luha na dumanas sa akin, ang isinukli ng tadhana ay isang buhay na puno ng kulay at pag-asa. Tapos na ang baha. Tapos na ang unos. Ang dating batang itinapon sa ilog, ngayon ay muling isinilang bilang isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. At sa bawat subo ng aking nilutong pagkain, dama ko ang lasa ng tunay na katarungan. Isang katarungang hindi ninanakaw, kundi pinaghihirapan ng may dangal. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa isang kasalan. Nagtatapos ito sa isang babaeng nakatayo
ng mag-isa, nakatingin sa malawak na bukas at may pusong punong-puno ng pag-ibig para sa sarili at sa kanyang anak. Sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar na. Malaya na ako, malaya na kami, Pat.